Hello, kamusta mga kalahing Pinoy? Magandang araw sa inyo pong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nako, isa na namang ikagagalit ito ng mga maralitang kagaya natin, mga maliliit na mamamayan na connected sa agriculture. Ang mga magsasaka, mangingisda, mga nagbababoy, mga nagmamanok, etc. Basta connected sa agriculture. Talaga namang magagalit kayo dito sa gobyerno ni Marcos Jr. Dahil po sa napabalitang IMF, International Monetary Fund, kung saan nire-required na po si Bongbong Marcos mismo na ibalik ninyo ang 75 billion sa Land Bank at sa DBP na kinuha nila para i-invest daw sa kanilang Maharlika Fund na sa ngayon hindi pa nai-invest. Kaya po, nire-required na ng IMF na ibalik ninyo. Mamaya po pag-usapan natin yan. Pero ang pinakamagandang pag-usapan po ngayon at dapat natin pag-usapan, ito pong kinuhang 75 billion ng Maharlika Fund sa Land Bank at sa DBP. Dahil may nakita po itong isang UP professor, tinatawag po itong doctorate, dalubhasa po ito pagdating sa ekonomiya. Naririnig nyo rin po itong pangalan na ito. Ito po'y walang iba kundi si JC Punong Bayan. Hindi ko alam kung ito'y dilawan o pinklawan o whatever, no? Basta maganda po yung sinasabi. Kumbaga, yung sinasabi niya ay pro mahihirap. Pipick upin po natin, ano? Kahit dilawan yan or pinklawan. Ang sinasabi niya po ganito. Itong land bank, ang nakita niya or nakikita niya, ay magiging limitado na lang ang maipapautang. Na-create po kasi, alam nyo kung bakit na-create ang land bank. Ito po is government state-owned, no? State bank po ito. Kaya po na-create ang land bank para po umalalay, no? Unang-una na sa mga rural development. Ano yan? Agriculture. Ito pong mga kababayan natin, mangingisda, magsasaka, minsan po nagkakaroon ng problema yan, kagaya lang nakaraang buwan, ano? November yata yon. Di ba't sunod-sunod ang bagyo, maraming nasalantang mga pananim, no? Kung ikaw ay nalugi dahil binagyo yung iyong pananim, halimbawang meron kang maisan, hihimukin ka ng gobyerno na magtanim ka uli. Kaya lang may problema sasabihin mo kulang na po yung puhunan ko Dito po na-create yung land bank, no? Para maging sandalan ng mga kooperatiba, ng mga korporasyon, ng mga individual na connected sa agriculture. Sila po ay nagpapautang, no? Bakit po sinasabi ni JC Punong Bayan na malaki ang epekto ng pagkuha ng Maharlika Fund na 50 billion sa Land Bank, 25 billion sa DBP? Yan po yung mga nagpapautang, no? Malaki pong epekto dahil magiging limitado na ang ipapautang ng mga ito sa mga kababayan nating connected sa agriculture. Ang Land Bank po, sumusuporta yan sa mga rural development. Kung nyari merong proyekto ang isang kooperatiba na patubig, so pwede kang lumapit sa Land Bank, pwede kang tulungan yan at sa DBP. Basta connected po sa mga agriculture. Dahil alam ng gobyerno, napaka-importante ang pagkain. So naisip ko na naman, bumalik na naman sa isip natin, yung sinasabi ni Marcos Jr. nung kampanya, dahil nakita natin nung pandemic, talagang nagkulang tayo sa pagkain. Kailangan ng sustainability. May naririnig pa tayong ganyan. Palalakasin natin ang agriculture. Siya pa nga mismo ang sumasakal sa mga connected sa agriculture. O di ba't nagkaroon ng investigasyon tungkol sa mga illegal smuggling sa agriculture, di ba? Pinatigil 'yon
doon na pumasok yung 125 confidential fund. Doon na nag-umpisa na i-divert nila yung mga tao, no? So balik po tayo sa sinasabi ni JC Punong Bayan. Ang nakita po niya ay limitado na lang, or baka pag may lumalapit na mga kababayan natin connected sa agriculture, halimbawa meron siyang babuyan at napeste yung kanyang babuyan, nandyan ang land bank, nagpapautang ang land bank. At napakababa pala ng interest rate ng land bank. Alam nyo kung ilan lang? Wala pang 1%, 0.5%, no? Napakaliit lang po nun. Maliit lang, kayo na magkwenta. Kung kunyari mangungutang ka ng 50,000, kwentahin nyo yung 5%. Sobrang liit lang po. Kaya napakahalaga para ng land bank na ito para sa mga magsasaka o connected sa agriculture. Ganyan po kinreate ng gobyerno yan. Kaya lang kinuhaan ng 50 billion para ilagay sa Maharlika Fund, kung saan yung pera ng Maharlika Fund hanggang ngayon hindi pa nai-invest. Kaya nagbigay ng note itong IMF. Itong IMF, International Monetary Fund, walang iniwan po ito sa World Bank. Mga nagpapautang po ito sa maraming bansa, no? Annually pala tumatanggap ng report itong IMF sa iba't ibang bansa. Tinitignan yung kalagayan ng ating pinansyal ng bawat bansa, halimbawa sa Pilipinas. Nakita siguro ng IMF na parang shaky ang land bank, pero tinatanggi ito ng mga opisyal ng land bank. Land bank daw is stable, stability nandyan. Ganun din naman yung PhilHealth. Yung presidente ng PhilHealth, nagreklamo ba nung kinuhaan ng 60 billion? Nagreklamo ba nung hindi binigyan ng subsidy? Zero subsidy ang binigay? Lahat naman sila pinagtatanggol pa Imbis na pumalag magreklamo Pinagtatanggol pa, okay lang ang PhilHealth, okay lang ang land bank. Wala naman silang sinasabi. Dinideny nila na magkakaroon ng problema. Maaring bumagsak ang land bank. Or, ito ang gagawin, magiging limitado na. Kung ikaw ay nangungutang ng 50,000 para sa iyong pananim, abono, baka gawing 10,000 na lang ang maipapautang ng land. Ganyan po ang mangyayari sa mga connected sa agriculture. Kung ikaw ay nagka-problema, papaano ka hihimukin ng gobyerno? Sige, pagpatuloy mo lang yan, mag-alaga ka lang ng manok, alaga ka lang ng baboy, kulang nga po yung aming puhunan. Marami akong biik, wala naman akong may pakain, di ba? Kailangan mo ng puhunan. Kaya nandyan yung land bank para sa mga agriculture at sa mga development sa agriculture. Nangangailangan kang traktora, pwede kang lumapit Ipoprovide yung co-op ng traktora, and then yung co-op magbabayad ng hulugan sa land bank. Sa maliit na patubo lang, 0.5. Napakaganda ng mga programa ng gobyerno. Kaya lang anong ginagawa? Kinukuhaan. Ang problema, kumuha sila ng pondo, tapos natutulog lang yung pera. Hindi ba't bago ka kumuha, dapat meron ng paglalagakan, meron ng pag-iinvestan. Yan po yung sovereign wealth fund yung Maharlika Investment Fund. Yan po ang layunin yan mag-invest para mapagulong yung pera, mapalago, mapayaman. Yan po ang pangunahing layunin yan. Kumuha ka, tapos natutulog lang pala yung pera. Kaya ang naisip ng IMF, nabalitaan ng IMF yan sigurado. Dahil kumukuha nga sila annually, ibig sabihin yearly, ng report tungkol sa financial ng bawat bansa na pinapautang nila. Kaya siguro binigyan ng notice ang gobyerno natin na ibalik na ninyo. Nire-required parang inuutusan ng IMF ang gobyerno natin, ibalik ninyo yung 75 billion sa Land Bank at sa DBP. Bakit?
Eh siguro naisip ng IMF, nandyan pa ba yung pera? Yung pera ng Maharlika Fund? Ayan ang tanong, nandyan pa ba? Kasi wala namang balita na na-invest na nila. Actually, hindi pa nila na-i-invest eh. Kapag wala silang naibalik na 75 billion, eh magtataka na tayo, magtataka na ang IMF. Nandyan pa ba ang pera? Alam nyo, yung mga natutulog na pera, parang ano yan eh, napapanood natin sa pelikula eh. Diba yung mga natutulog na babae, yun yung ginagahasa eh. Diba? Diba sa pelikula, natutulog na eksena, no? Yung babae. Yung karaniwan yung ginagahasa eh. Baka nagahasa na yung pera ng Maharlika Fund eh. Eh wala tayong balita eh. Kaya nga, dito, napagtanto natin, kaya pala inabolish, o ito yung isang post ni Jason Sack. Marcos issues Executive Order Number 1 abolishing PACC of Office of Cabinet Secretary. Ang PACC po, ito po yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yan po ang unang executive order ni Presidente. Executive Order Number 1, abolish PACC. Anti-corruption. Sino ba nagtatag nito? Ng PACC na to? Dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, pwede nyo ipaghambing, no? Duterte nagtatag ng PACC, anti-corruption. Si Marcos naman, tinanggal yung anti-corruption. Yung titingin sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Eh dahil hindi ka bagang ito, hindi ka batak siguro. Ang nakaupo yata dito si Belhica. 'Di ba? Itong anti-corruption na to. Inabolish po. So dito natin napagtanto, kaya pala ito nga ang post ni Jason sa pagkaupo pa lang, inalis na ang mga balakid sa tamang landas para pasimulan na ang matindi at organisadong paggalaw upang makapaglimas. So ngayon, napapagtanto natin. Kaya pala din, walang spokesperson. Kita nyo ang daming issue. Daan-daang bilyon ang kinukuha sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Mga pera ng bayan, daan-daang bilyon, umabot na sa trilyon-trilyon. Ang nawawalang pera na hindi maipaliwanag kung saan na napunta. Kaya pala siya walang spokesperson. Dahil ang spokesperson po, haharap po yan sa media from Monday to Friday or sabihin natin Monday to Thursday. Nasa 4 na araw sa isang linggo, humaharap yung mga spokesperson. Kaya pala walang spokesperson para hindi maitanong, para hindi matanong sa mga importanteng issue na to. Naiisip nyo na? Yung Executive Order Number 1, tinanggal ang anti-corruption. Wala siyang malinaw na pahayag sa kanyang mga SONA tungkol sa corruption, sa droga. Yung nakaraan, nakita niya raw yung problema. Ang problema raw sa pagmahal ng bilihin, especially sa palay, sa bigas, ay mga smuggler, hoarder, etc. Di ba sinabi niya sa SONA? Ano ginawa niya sa mga importer? Tinapyasan pa ng taripa from 35%, ginawang 15% na lang yung binabayad nilang tax ng mga importer, smuggler. Hindi, siyempre, hindi kasama yung smuggler. Yung mga importer. Para daw bumaba ang bigas, ang presyo ng bigas. Ilang buwan na nakalipas, bawas na yung kanilang taripa. Bumababa ang bigas. Ilan na ang naipangako ng presidenteng ito mula pa ng kampanya? Ilan ba ang naipangako? Ang dami niyang pangako.
'Di ba? Magbigay nga kayo, i-comment nyo nga dyan kung ano yung pangako niya na natupad niya. Kahit isa lang. Kahit isa lang, mag-comment po kayo. So ito po yung nakikita ng isang ekonomista na doctorate UP professor na si JC Punong Bayan na may problema na sa Land Bank at sa DPP tungkol sa pagpapautang, no? Tungkol sa pagpapautang sa mga connected sa agriculture. Yan nga, yung mga nagbababoy, nagmamanok, nagtatanim, mga magsasaka, mangingisda. Kasi maraming lumalapit, sumasandal sa land bank, mga co-op, korporasyon o mga individual. At karamihan sa mga may account dyan ay itong mga to. Itong mga to, mga nasa agriculture. Sila yung may mga account dyan. No? At nangungutang sila dyan palagi dahil napakaliit nga ng interest. Interest rate nila is 0.5% lang. Bilang tulong nga lang yan eh. Dahil importante kasi ang pagkain, ano? Karamihan ngayon, ang nangyayari puro import na. Hindi na makapag-produce ng marami ang ating mga nagsasaka, mga mangingisda, kagaya ng galunggong ini-import na natin. So, yan po ang isang hindi magandang balita para sa mga connected sa agriculture. Magiging limitado na ang pagpapautang or worse. Baka yung iba hindi na mapautang. Baka yung iba na lang. O ganyan po ang magiging problema. Shaky. Pero idini-deny po ito ang mga opisyal ng Land Bank, kagaya rin ng PhilHealth. Idini-deny na baka maging bangkarote ang PhilHealth. Hindi daw. Ganun lang din ang gagawin. Kagaya po nung naoperahan ako, ang bill ko sa hospital is 130,000. 130,000. Ang naibawas po ng PhilHealth is 30,000. Kung kukumputin nyo po ay nasa 23% lang po. Nasa 23% lang. Ito yan eh. Kinumpute ko yan eh. Ayan, 130,000 times 23%. 29,900. Round off natin 30,000. Yan lang po ang nabawas sa akin eh. Ibig sabihin 23%. Ang nasa batas pala, nakapaloob sa Universal Health at sa PhilHealth, ang dapat pala na makuha nating benepisyo ay 45% kung tayo magkasakit. Kung tayo makonfine, maoperahan o magkaroon ng medyo malubhang sakit, na-confine tayo, 45% pala ang dapat nating makuha. Doon pa lang, hindi na natutugunan ng PhilHealth. Ayan, 23% lang. Meron na nasabi dati nakaraan si Ted Filon, ang bill daw ng matandang babae is 800,000. Parang nagkaroon ng operasyon sa puso. Sobrang liit lang po ang nakuhang benepisyo sa PhilHealth. Parang wala pang 5,000. Grabe, 'di ba? Ang ginawa ngayon nung ale na naoperahan, lumapit sa PCSO, sa mga politiko. Ayun po ang nangyayari. Kumbaga, kinakawawa nila yung sa kalusugan, sa edukasyon, itong mga pangangailangan ng agriculture, para ano? Para sa politiko lumapit? Hindi ba't parang inuuna nila yung pansarili nilang interes, pamumulitika, kaysa sa kalusugan, sa edukasyon? Yung edukasyon nga po yung libreng matrikula. Yung libreng tuition fee. Libreng tuition fee. Binawasan din po.
Binawasan ng 3 billion. Sa kolehiyo po ito Biruin mo, inaasahan ng mga estudyante yan. So saan lalapit ngayon yung mga estudyante? Yung mga scholar? Sa politiko. Ibang klase. Wala silang pakialam sa kalusugan ng mga, lalo na yung mga maliliit, kagaya natin. Wala silang pakialam sa edukasyon. Wala silang pakialam sa pagkain. Short na nga tayo. Nagtataasan na yung bilihin, yung presyo. Wala silang pakialam. Kailangan mauna muna yung mga interest ng politiko. Siguro takot na takot din si Bongbong. Baka ma-impeach din siya. Kaya kailangan i-baby niya ang mga congressman. Kasi baka ma-impeach din siya. Kaya nga, ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. Kasi magpupumilit si Tamba na ipwesto siya bilang Vice President. Siya ang papalit kay VP Sara. Kapag Vice President na si Tamba, nanganganib na siya. Walang nang pinsan-pinsan. Impeach ka rin. I-impeach din yan. Mga hawak ni Tamba ang mga kongresista. Yan namang yan mangyayari. Kaya, ewan ko, hindi mo na ma-predict kung ano talaga si Bongbong Marcos. Basta alam natin, hindi siya pro-mahirap. Pro-mayaman siya. Yan ang sigurado tayo. So, ito pong balita na ito, hindi po maganda, lalo na sa mga kooperatiba na tanging sinasandalan itong Land Bank at DBP. Pahirap po, pahirap ang kalagayan ng mga mahihirap dito sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Advance Happy New Year sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo.